Welcome back, Kalam. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang 10 syudad na malapit nang maglaho sa mundo. Alam nyo ba na hindi lang ang maliliit na bansa ang nanganganib na maglaho sa hinaharap? Sa katunayan, ilan sa nais nating mapuntahan na lungsod sa iba't ibang panig ng mundo ang malapit na ring mabura sa mapa ilang taon mula ngayon. Hindi lamang yan, iba't ibang bahagi din ng Pilipinas ang sinasabing lulubog ng tuluyan sa tubig pag nagpatuloy ang global warming. Yan ang itatampok natin sa ating video ngayon. Marami sa atin ang hindi naniniwala kung totoo nga ba na may naglalahong mga isla at syudad. Ang iba naman ay ginagawang biro lamang at katatawanan ng mga pangyayaring ito. Alam nyo na ang Pablo Perti sa Greece, Lion City sa China, Port Royal sa Jamaica at Dwarka sa India ay ilan lamang sa syudad na tuluyan ng lumubog sa tubig. Ang Villa Epique naman ay bahagi ng syudad sa Argentina na lumubog dahil sa pagtaas ng tubig ng lawang katabi nito. Noong 2009 muling bumaba ang tubig sa lawa at tumambad ang isang ghost town na naging tourist attraction na rin sa lugar. Ang United Nations at World Economic Forums ang dalawa sa pinakaaktibong organisasyon pagdating sa pag-aaral ng epekto sa global warming sa buong mundo. Ang mga organisasyong ito ang nakipagtulungan sa mga apektadong bansa kung paanong masusugpo o maliligtas ang suliraning ito. Ano-ano nga ba ang mga syudad sa mundo na malapit nang mabura sa mapa ayon sa pag-aaral ng United Nations at World Economic Forum? Alexandria sa Egypt. Ang Egypt ay matatagpuan sa hilagang silangan ng kontinente ng Africa. Ang Alexandria naman ay nasa pinakatuktok na bahagi ng bansang ito, katabi ng Mediterranean Sea. Ayon sa Egypt's Ministry of Water Resources and Irrigation, ang mapa ng lupa kung nasaan ang Alexandria ay patuloy na lumulubog sa antas na 3.2 mm bawat taon. Ang pamahalaan ng Egypt ay gumagastos na ng $120 million para sa mga barriers na nagbibigay ng proteksyon para sa pagtaas ng tubig sa dalampasigan. Ngunit ayon sa mga naninirahan dito ay tila walang epekto ito dahil kada taon ay lalong lumalaki at lumalakas ang hampas ng mga alon. Naniniwala sila na ang bahay na kanilang titirhan sa kasalukuyan ay lulubog na sa tubig ilang taon mula ngayon. Rotterdam sa Netherlands. Ang Netherlands ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng kontinente ng Europa. Ang Rotterdam naman ay nasa kanlurang bahagi ng bansang ito. Ayon sa New York Times, 90% ng syudad ng Rotterdam ay below sea level. Kung kaya naman ay patuloy na pagtaas ng antas ng tubig sa dagat ang magpapalubog ng tuluyan sa syudad na ito. Upang matugunan ang nagbabantang panganib, ang pamahalaan ng Netherlands ay nagsasagawa ng land reclamation, pagtatanim ng mga mangroves at naglalagay ng mga barriers. New Orleans sa Louisiana, USA. Ang New Orleans ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Estados Unidos. Ang syudad na ito ay nasa 15 feet below sea level at lumulubog ng 20 pulgada kada taon. Ayon sa pag-aaral ng NASA, ang malaking bahagi ng lugar ay lulubog sa tubig sa taong 2100 kung walang gagawing solusyon ang pamahalaan ng Estados Unidos. Bangkok sa Thailand. Ang Thailand ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng kontinente ng Asya at ang Bangkok naman ay nasa timog na bahagi nito. Ang syudad na ito ay lumulubog ng 1 sentimetro kada taon. At ayon sa The Guardians, ito ay magiging below sea level pagdating ng 2030. Ang pamahalaan ng Thailand ay nagtayo ng isang parke na kayang mag-ipon ng 1 milyong galon ng tubig ulan upang masolusyonan ang labis na pagbaha sa syudad. Ito ay tinatawag na Chulalongkorn University Centenary Park. Virginia Beach sa Virginia, USA. Ang Virginia ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Isa ito sa mga lugar sa Estados Unidos kung saan mabilis ang pagtaas ng antas ng tubig dagat na kasabay ng pagbaba ng level ng lupa. Ayon sa National Oceanic at Atmospheric Administration, ang syudad ng Virginia Beach ay maaaring umabot sa 12 feet below sea level pagdating ng 2100. Venice sa Italy. Ang Italy ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Europa at ang Venice naman ay nasa hilagang bahagi nito. Ang syudad na ito ay isa sa pinapangarap na puntahan ng marami sa atin, ngunit nagbabadya na itong lumubog sa tubig. Sa katunayan, ito ay bumababa ng 0.08 pulgada kada taon. Ang labis na pagbaha sa lugar ay nagdudulot sa pamahalaan nito ang magtayo ng flood barrier na harang sa tubig dagat papunta sa syudad. Dhaka sa Bangladesh. Ang Bangladesh ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Asya. Ang Dhaka naman ay nasa silangang bahagi nito. Ayon sa New York Times, 0.30%
na mga dahilan ng global warming ay mula sa Bangladesh. Kung kaya naman, ang kapital nitong Dhaka ay nanganganib dahil sa pagtaas ng antas ng tubig dagat. Madalas ang pagbaha sa lugar kahit na walang ulan. Sa katunayan, ang karagatan ng Indian ang nagpapalubog sa 17% ng mga lupain sa Bangladesh at tinatayang 18M ang palilikasin sa 2050. Houston sa Texas, USA. Ang Texas ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Estados Unidos at ang Houston naman ay nasa silangang bahagi nito. Bagamat ito ay isang maunlad na syudad, ang labis na groundwater pumping ang nagpapababa ng lebel ng lupa nito. Ito ay lumulubog ng 2 pulgada kada taon at habang lalong bumababa ang lebel ng lupa, mas nagiging mapanganib ito sa bagyong dumarating na nagdudulot ng labis na pagbaha sa lugar. Lagos sa Nigeria. Ang Nigeria ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Afrika at ang Lagos naman ay nasa kanlurang bahagi nito. Ang dalampasigan ng Lagos ay patuloy na gumuguho at nilalamo ng tubig dahil sa pagtaas ng antas ng tubig dagat. Ayon sa pag-aaral na isinagawa sa University of Plymouth noong 2012, isa ito sa pinakamabilis lumubog na syudad sa buong mundo. Jakarta sa Indonesia. Ang Jakarta ay matatagpuan sa timog silang bahagi ng Asya at ang kapital nitong Jakarta ay nasa timog kanlurang bahagi nito. Ang syudad ng Jakarta sa Indonesia ang tinaguriang fastest sinking city in the world na lumulubog ng 6.7 na pulgada bawat taon. Hindi lamang dahil sa epekto ng global warming kundi pati na rin ang labis na water pumping. Ayon sa mga eksperto, kung hindi mabibigyan ng tamang solusyon ng pamahalaan ng Indonesia ang suliraning ito, ang syudad na ito ay nakalubog na sa tubig pagdating ng 2050. Sa kasalukuyan, inaprubahan na ng pamahalaan ang planong ilipat ang kapital nito ng 100 milyang layo mula sa kinatatayuan nito ngayon upang maproteksyonan ang 10 milyong naninirahan mula sa labis na pagbaha. Ang paglipat na ito ay tinatayang 10 taon at nagkakahalagang $33 billion. Bagamat hindi pa kasama ang syudad ng Pilipinas sa 10 pinakanangangambang lumulubog ng tuluyan sa hinarap, hindi dapat maging kampante ang mga Pilipino. Ayon sa pag-aaral ng University of the Philippines, malaking bahagi ng Metro Manila ang lulubog pagdating ng 20 taon magmula ngayon. Ang syudad ng Navotas at Malabon ang 2 pinakaapektado ng pagtaas ng tubig dagat at paglubog ng kalupaan ng Metro Manila. Ayon sa Marine Science Institute, bagamat hindi masyadong ramdam ang epekto nito sa kasalukuyan, unti-unti itong mararanasan hanggang sa mamulat ang mga tao sa epekto nito. Dahil sa may pagkakalintulad ang estado ng Jakarta sa Manila, sinasabi ng Manila ang susunod sa yapak ng Jakarta, Indonesia bilang fastest sinking city in the world. Ito ay hindi imposibleng mangyari lalo na kung walang gagawing hakbang ang pamahalaan ng Pilipinas upang masolusyonan ito. Ating tandaan ang global warming o climate change ay hindi biro at gawa-gawa lamang. Ang mga nabanggit natin ay hindi upang manakot, bagkus ay maging aware tayo sa nangyayari sa ating paligid. Bagamat Diyos lamang ang nakakaalam sa nangyayari, mas nakakabuti kung gagamitin natin na gabay ang mga pag-aaral na isinasagawa ng iba't ibang ahensya at organisasyon upang malagaan natin ang mundong nilikha niya. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamang topic ngayon? Nabahala ka ba sa mga impormasyong ito? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.